Papasok na sa trabaho. So malapit lang yung trabaho namin dito sa bahay. Kung tutuusin, kaya nga biking. Nasa almost wala pang 5 minutes, parang ganun. Pag gusto mong i-bike simula rito hanggang doon sa trabaho namin. So which is yun nga, dahil wala tayong bike sa ngayon, kaya kotse muna yung gagamitin natin. So napakatipid kung tutuusin. Once na ginamitan mo siya ng bike, tapos healthy pa, makapag-exercise ka pa. So ayan, palis na ako sa aming bahay. So sabi ko nga sa inyo, malapit lang. Nasa almost 3 minutes to 4 minutes lang yung yung layo. So sa mga hindi nakakaalam, ang trabaho ko or ang in-applyan ko trabaho dito, which is yung forklift. Pero yun nga, nakakatuwa lang kasi ang trabaho ko na ngayon is trailer driver. So kami yung, kung di nyo alam, kami yung naglo-loading ng mga barko at unloading. Kami yung loading and unloading. So ang mga niloload namin is mga troso papunta sa mga iba't ibang lugar o bansa, sa mga international, katulad ng China. Number 1 yan na namin, na tawag nito, sinusupply namin. Tapos yun, Korea, kasama rin nata yung sa Korea. Tapos sa iba-ibang lugar, basta sa iba't ibang bansa. So luckily, dahil sabi ko nga sa iyo, ang in-apply namin is yung forklift. So mabait lang si kumpanya kasi nga binigyan kami ng pagkakataon para ma-train, matuto sa mga iba't ibang klase ng ng tawag nito, machinery. So yun, unang inaral ko is yung crane. So natutunan ko naman siya, kaso nga lang hindi ko natapos, sad to say, kasi nga inilipat ako doon sa trailer para mag-train ulit nung trailer. Yun, luckily, kasi nga natapos ko yung pagtitrain nung tawag nito, trailer. So yun, isa na akong ganap na trailer driver ngayon sa loob ng port, which is nakakatuwa lang kasi alam mo na, yung kumpanya napakabait kasi binibigyan kami ng pagkakataon para matuto sa mga iba't ibang klase ng machine dito. So ang mga tropa, tinuruan na rin kung paano mag-drive ng mga digger, ng mga crane. So may mga kanya-kanya kaming tawag nito, task. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, happy kami kasi natapos namin lahat yun at isa na kaming ganap na operator, which is yung crane, yung digger, MHC o yung crane na malaki, yung nag-grab ng mga troso papasok dun sa may loob, sa loob mismo ng barko. Tapos kami naman trailer. So yan, nakakatuwa kasi ito lang yung kumpanya na sabi ko nga, first time kong makaalis ng bansa. Pero dahil first time ko mag-abroad, napaka-swerte ko kasi nakahanap ako ng employer na ganito kabait at napaka-supportive para sa amin. Ako, personally, sobrang thank you kasi kahit pa paano, alam ko na mag-drive ng trailer. So, nandito na tayo sa may roundabout, papasok sa may port. So, ito yung port. Kailangan lang yung ID. So, ito yung ID ko para makapasok sa port. Yun yung pinaka-access ko. After nyan, bago ako maka-entry, kailangan kong huminto at open yung headlight. Tapos yun, isoswipe ko lang yung ID. Pag nag-swipe na yung ID, pasok na ako nyan. So sabi ko nga sa inyo, malapit lang yung trabaho.
Which is pag nakabili tayo ng bike, mag-bike na lang din tayo. Papakita nyo kung gaano kalayo yung sinasabi ko sa inyo. So ayan, dito na lang din ako magpa-park sa mismong tabi ng Portacom namin. Ayan, dito na ako guys. Lapit lang. Wala pang 5 minutes. So ang start ng pasok namin is 3:30. Bali panggabi kami. So ang panggabi dito hindi katulad yung panggabi diyan sa atin sa Pinas na magsisimula ka ng tawag nito ng 7 ng gabi. Basta pag once na panggabi ka, magsisimula ka rito ng alas 3:30 ng hapon. So which is 2:45 pa lang, kaya bago kami mag-start ng 3:30, mayroon pa kaming toolbox meeting. So update muna sa aking mahal. Hi lalab. Andito na ako sa trabaho. So yun, kailangan mag-update niyan kasi para walang World War 3. So ayun guys, gusto ko lang i-share sa inyo. Bali gusto kong i-try ko na mag-daily vlog regarding sa amin ganap dito sa New Zealand. So itutuloy ko lang yung sinabi ko sa inyo. Malaking kumpanya itong pinapasukan namin, kaya sobrang salamat kami kasi kahit papano, alam mo na, napaka-supportive sa amin mga Pilipino. Bigyan ng pagkakataon matuto ng mga Pinoy kasi nga alam mo naman pag mga Pinoy siyempre hardworking. So ginagampanan din namin yung trabaho namin para hindi kami, or ayaw naman din namin na ma-disappoint sa aming kumpanya, which is yun naman yung isa sa mga natin, ng mga culture natin na papakitang gilas tayo. Kumbaga parang gawin natin yung tama, sumunod tayo sa mga rules and regulation. So hindi ko ipapakita nga pala regarding nga pala sa speaking nga pala sa rules and regulation. So gusto ko ipakita sa inyo yung mga machine namin na ginagamit, which is hindi pwede kasi yun nga pinagbabawal sa kumpanya yun. Kaya dito na lang sa kotse papaliwanag ko na lang sa inyo kung ano yung mga ganap or ginagawa namin dito. So nag-unloading nga rin pala kami ng mga tinatawag dito bulky. So ito yung mga product na karamihan yung mga pagkain ng mga baka, yung mga wheat, mga tawag nito yung sunflower, PK na medyo masangsang sa ilong, pero yun nga, may mga PPE naman kami nagagamit, which is pwede mong kunin sa sa Portacom para gamitin mo. So mag-aantay lang muna kami ng oras bago mag-start yung toolbox meeting. Pero yun yung pinakaganap namin dito guys, kaya sabi ko nga susubukan kong i-explain sa inyo kung ano yung pinaka daily routine namin dito. So ano lang yung based sa aking experience, kaya yun lang guys. Sa susunod na mga video ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung klase nung alam mo na yung ginagawa, kung ilang oras yung pasok namin, yung mga ganyan. Kasi marami pa akong papaliwanag sa inyo, pero short muna tayo ngayon video. So hanggang dito muna guys, salamat.